kakalipat lang niya sa school na ito, as in malikot, na hindi kinig minsan, yung mga ganun, normal na, Dok, ano ba dapat namin gawin? Oh, really? Thanksgiving. Hey guys, welcome again to my vlog. So in this video ay nagpe-prepare na ako ng pagkain na naman ni Ethan. Yan. Tsaka may orange dito. And ngayon is kumakain na siya. And as you can see guys, yung mga bubong ng mga kapitbahay namin pati sa amin ay pumuputi-puti na. Kasi I think it's 0 degree ngayon. Yeah, malamig na kami. So hi guys. As you can see ay may lagnat pa din yung baby namin. Nilalagyan ko siya ng towel para hindi siya masyadong umiinit. Mamaya, pag medyo mahimbing na sleep niya, ibababa ko siya. Kasi napapansin ko, pag yakap ko siya is mas lalo siyang umiinit. Kaya, ibababa ko siya mamaya. And pang 4 days na niya ngayon na may lagnat, matamlay, and kaninang umaga is nagsuka din siya. So, hopefully talaga maging okay. And may nakita kasi akong ipin na pausbong sa kanya na isa. So, baka isa din yun kung bakit, isa yun sa dahilan kung bakit din na naglalagnat siya ngayon. Medyo okay na naman siya. Sana tuloy-tuloy na. Payat-payat na ng anak ko. Ay, sisi. Payat-payat na ng baby na yan eh, no? Hi guys! So, in this video ay isi-share ko naman sa inyo kung ano yung mga sinasabi ng doktor namin kahapon about sa check-up ni Ethan. Kasi nga, concerned kami about sa behavior niya sa school. So, sa mga bago pa lang dito sa channel ko is si Ethan is kakalipat lang niya sa school na ito, as in, kakalipat lang niya noong April, and yeah, continue na siya dito, for now. But sa dating school niya is, magto 2 years siya doon. So yun nga, kahapon is pumunta kami sa check-up ni Doc, yung family doctor namin, hindi yung pediatrician nila Ethan. Kasi ang next na appointment pa nila Ethan is sa November pa. So concerned na kami ni Kevin kasi kakapasok pa lang niya nung September is nag-complain na naman sila about kay Ethan. So ang concern ko lang naman is bakit ganon ang agad is si Ethan naman is tumagal naman siya sa Holy Cross na wala kaming naririnig talaga, as in wala kaming naririnig na iba. Though may mga nga sinasabi na malikot, na hindi nga nakikinig minsan, yung mga ganun normal na sa mga bata. So kami ni Kevin is, syempre, iniisip din namin yung behavior ni Ethan sa school. Kasi alam namin na as a teacher, hindi talaga madali. Hindi talaga madali mag-handle ng maraming estudyante. Tapos, dagdag pa yung anak namin na malikot. Kasi aminado kami, dito sa bahay talaga, malikot talaga siya. And kailangan talaga siya ng madaming paalala sa amin kung meron siyang mga nagawang mali or kailangan ipaalala sa kanya. So kahapon, na-open up namin ni Doc kasi ang family doctor namin is Filipino. So na-explain namin ng maayos sa kanya na, Doc, ano ba dapat namin gawin para ma-address namin yung gusto ng mga teacher niya sa school kasi ganito daw ang behavior ni Ethan. Hindi siya nag-sit still, hindi siya nakikinig, hindi siya, alam mo yung marami siyang tanong kay teacher, yung mga ganun. So, mga curiosity. So, sabi ni Doc is, tinanong niya ako kung ano ko na ba sa pedia namin. So, sabi ko is, yeah, natanong ko na nung August pa lang. So, nung August is, sinabi nung pediatrician niya is, tanggalin yung gadget. So, tinanggal namin siya. As in, totally tanggal talaga. Kasi pinakausap ko kay Doc, yung pediatrician namin, yung si Ethan. Tapos kinausap nila si Ethan. Tapos sabi ni Doc na, oh, you need to stop your gadget kasi nakakasira ng brain yan, nakakasira ng focus yan, nakakaano yan ng mo, and yung brain natin is nasa inside, mahirap yan gamutin.
So, si Ethan namin is nakinig naman siya. So, hindi siya nangungulit sa amin. So, sabi ni Doc naman sa amin is, we can give naman 40 to 45 minutes a day yung gadget. But, ang ginagawa namin is, wala na siyang cellphone. So, plano sana namin siyang bilhan ng iPad. Kasi nga, yun ang lagi niyang inaawit sa amin ngayong birthday niya, this coming December. Sabi namin ni Kevin, hindi na namin siya bibilhan. No more gadget. Kahit anong toys na lang na gusto niya. So, okay naman siya. Hindi naman siya nagalit. So, sabi niya, yeah, willing naman, gusto ni Ethan talaga na, mga din yung focus niya. So, kahapon, ang in-advise naman ni Doc sa amin, yung family doctor naman namin, is sabi niya, tanggalin lahat ng sweets, bigyan siya ng more vitamins, which is meron naman kami binibigay sa kanya lagi. But ang matamis talaga daw kasi yun yung nagpapa-hyper sa kanya. So, ngayon, kailangan na namin tanggalin kasi ang breakfast niya kasi lagi dati is tinapay with Nutella, and ang Nutella kasi is matamis talaga. So, siguro pagdating niya sa school, hyper siya, tapos ang likot-likot niya. So, ngayon, hindi na namin siya binibigyan ng mga matatamis like mga juice or anything. So, sabi ni Doc is kahit na once a week, bibigyan namin siya is okay. So, again, pinakausap namin ni Doc si Ethan kasi mas nakikinig siya pag ang doktor ang nakikipag-usap sa kanya. So, kahapon nag-usap sila, tapos nung tinanong na namin siya is naintindihan naman niya. So, hindi naman siya nangungulit na sa amin na, Mami, bili mo kami ng candy, ganito, ganyan. Nakinig naman siya. So, siguro nanibago lang kami ni Kevin talaga kasi dating private school siya nga. And then, nanibago lang kami kasi kakalipat lang namin dito sa town na ito, and then nilipat namin siya sa public school. Nakakarinig na kaagad kami ng maraming complaint talaga. So, nawindang lang kami kasi syempre, isang taon mahigit si Ethan, magto 2 years siya doon sa Holy Cross. Wala naman kaming narinig na, i-ano mo sa doktor yan, yung ganito, ganyan. Kasi doon, okay talaga academic ni Ethan. As in, okay lahat. Wala siyang problema sa reading. Magaling na nga siyang magbasa. Magaling lahat. Kasi ang sabi naman ng family doctor namin kahapon, as long as hindi maapektuhan yung academic niya, that is fine. Pero yung kalikutan talaga is kailangan namin i-practice. 6 years old pa kasi anak namin. Magsi-7 pa siya. As in, malikot talaga. As in, malikot. Aminado kami niyan, malikot talaga yung anak namin. Kaya lagi kami nagpapaalala sa kanya dito sa bahay, kahit umaalis kami, ganyan. Kasi, malikot talaga siya. So, tignan namin ngayon na tatanggalin namin lahat ng matamis sa kanya kung mag-iiba yung behavior niya. Pero so far, nung tinagal talaga namin yung gadget niya, nung August, as in, ang laki ng pinagbago. Yung focus niya, yung listening niya sa amin, nagbago talaga kasi ang ginagawa na lang niya dito sa bahay is nagdo-drawing or hindi, nagsusulat. Binilan ko siya ng maraming book sa Amazon na yung magtitrace siya ng mga letters, ganun yung mga activities na lang namin. Tapos, since hindi pa ganun kalamig naman nung nakaraan, pinapalabas ko siya, naglalaro siya sa labas ng buong hapon. Yun yung mga activities niya nung tinanggalan namin siya ng gadget. So, yun lang talaga ang pagkakamali, guys, na bigyan natin ng maaga ng gadget yung mga anak natin. Like si Elisha, hindi talaga namin siya bibigyan. Meron lang siyang screen time. Ngayon, nag-screen time siya. 40 to 45 minutes, that is fine. After that, wala na talaga. Kasi, nakaka-apekto talaga sa utak nila. Lalo na si Ethan, simula bata yan. Simula bata hanggang ngayon, hanggang noon nung nag-stop lang siya, gadget talaga siya. Kaya hindi talaga maganda. Kaya kahit na gusto namin siyang bigyan ng gadget, hindi talaga. Lagi niya sinasabi, Mami, boring na ako. Mami, ano gagawin ko? Ganyan. Kaya binila na lang namin siya ng mga activities niya, like yun nga, yung mga books, na magsusulat siya, magdo-drawing. Di bali na lang na magkakalat siya kasi po panay gunting siya dito. As in, ang dami namin kalat kasi yung mga dinodrawing niya, kinakat niya, dinidikit niya sa dingding namin. Yung mga ganun. So, yun lang guys. So, hopefully na ngayon na tatanggalan nga namin siya ng mga matatamis, mag-i-improve naman yung listening niya.
Andito si Alicia. Medyo magaling na. Merong sinat-sinat pa din. Nangangayain na, namamayat na nga siya kasi nga hindi pa siya ganun kagaling. As in, yung mga anak ko nagkakasakit na. Pero syempre, no, as a parent, gusto talaga natin na sa mga ikakabuti ng mga bata natin. So, kahit na, syempre, nabigla din kami ni Kevin sa mga reklamo sa school niya, ginagawa pa din namin yung mga gusto nila gawin na makipag-coordinate kami sa doktor, kung ano ba talaga yung nila kay Ethan. So, nung last time, nag-usap kami ng teacher na ganito, ganyan, pumunta ka na kami sa doktor, tapos pag may follow-up check-up si Ethan, nagsasabi na lang kami doon. Yung mga ganon, naman kami. So, yeah. Say hi! Say hi! Medyo ngiti na siya. Kanina, asin, lagi lang kaming nakaakap, dalawa. Namamayat na nga siya. Ayaw niya magdede, ayaw niya kumain, ayaw lahat. Paano na yan? Paano na yan? Ako, di pa din magaling. As in, ang hirap. Kanina malamig, nag-zero kanina. Tapos ngayon na naman, mainit na naman. Alam mo yung weather na na pabago-bago dito ngayon. Ngayon is magti 3 PM na, hihintayin ko na lang si Ita na makauwi. So every time na umuwi siya, pinapahinga ko lang siya ng mga ilang minuto tapos dadahan-dahanin ko na siyang tanongin. Anong ginagawa mo sa school na? Anong assignment? Marami ba tayong gagawin? Ganyan, ganyan. So, mag-share naman siya. Yun din ang problema ko. Minsan nakakalimutan din niya yung mga ginagawa nila sa school. Kasi nga, minsan wala siya sa focus. Kasi, ang sabi ni Doc, pag minsan na-overwhelm sila sa lugar, yun, na-out of focus sila. So, yun ang lagi namin pinapractice na talagang hindi siya malilimutin, yung mga ganun. So, meron na naman siyang follow-up check-up ngayong November 22 sa pediatrician naman yun. So, ayun na naman, na naman kami, kung ano na naman yung gagawin namin. Kasi, so far naman, nag-improve naman siya. So, yun ang sasabihin ko na so far, nag-improve siya simula nung tinanggalan namin ng gadget. So, yeah. Yun lang, guys. So, ngayon is kami lang dito ni Alicia sa bahay. Kanina, naglinis ako ng bahay. Tapos, itong batang to. Ayan. Inaalagaan ko siya kasi ayaw niya magpababa kanina, masama pakiramdam niya. Ngayon lang siya medyo naglilikot-likot. Ayan, naglalakad-lakad siya. Lagi ko siyang nilalagayan ng basang towel kasi as in umiinit yung ulo niya pero yung paa niya Hindi ko din alam kung napipilayan ba to eh. No. Ayaw ko naman na pupunta kami ng city para magpahilot pero tignan natin kung hindi pa ba siya gagaling. No, bebe? And si daddy ay nasa work so mamaya pa yun uuwi. Tapos mamaya magluluto ako ng adobo. Magluluto ako ng adobo para sa hapunan namin. Hi! Ano gawa, baby? Ha? Ito si Kuya. Hi! How's your school? Good? We're gonna be in next Friday. Sa school next Friday, Mommy. Opo. We're gonna build ng turkey na trap. Oh, really? Oo. Because it's gonna be Thanksgiving. Oo. Na? So I will choose a box and paper and scissors and tape to make it. Okay, give me your book. And your lunchbox, put mo sa sa kitchen para mahugasan ni Mami mamaya, okay? Love you. No, give it to me properly. Thank you, Kuya. Ano sabi? Hello, parents. Hello, parents. Leading up to Thanksgiving on October 14, room 188 has been reading
writing and talking about how to catch a turkey. In Literacy. history, we have already started our The process. process of our own plans of how we could catch a turkey. And next Friday, October 11, we will Spend most spend most of day building our traps, but there are there are a few materials few materials what your child would like To use. to help the Nagpapasa si Kuya. Their trap. their trap. If you have this, Iwas na ako. okay, so you need paper towel rolls, Kleenex boxes, shoe boxes, cardboard box, egg cartons, 2-liter pop bottle or small plastic pop bottles. Any of these materials will be super helpful. Okay, any of these. Let's see. Hanggang dito lang guys yung vlog namin. Pogi anak ko. Pogi yan eh. Pogi ang kuya eh. Alicia. Si Alicia, baby. Thank you for watching guys. And don't forget to subscribe, like, and share my video. And then don't forget to follow my social media accounts. If you have any questions or comments or any suggestions, feel free to comment. And yeah, hanggang dito na lang. Bye!